Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsikap, muna tayong magpakumbaba at aminin ng ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Sa amin, ikaw lamang ang mga Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa intensyon ang mga nagpapamisa ngayon. Mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, hinihimok ni Moises ang mga Israelita upang unawain at sundin ang tuntuning ibinigay ng Panginoon nang hindi dinaragdagan o binabawasan. I'm not sure. Hindi ko anak na dito. Paano nga, Father? Alam ko po, 3, 4, 5. Tama. 3, 4, 5. Tama po. Thank you. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon,
Unawain ninyong mabuti at sundin ang tinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tinuturing kasing inam ng mga tuntuning ibinigay sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at tinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit sa anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay, patawa ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol Santiago na dapat lamang na mamuhay ayon sa salita ng Diyos dahil ito ang makapagliligtas sa atin. Hindi sapat ang pakikinig dito. Dapat din itong isagawa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem ang lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa parang inutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang sinulat, paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nakapagpaparumi sa kaniya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kaniya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kaniya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sigurado ko maraming nagne-Netflix dito. Sa mga nagne-Netflix, pamilyar ba kayo? At pinapanood nyo ba ang series na ito, The Chosen? Pinapanood nyo? Sinong nanonood ng The Chosen? Taas ang kamay. Konti lang. Ano pinapanood nyo? Maguguno na yata talaga ang mundo. Yan ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi yan katulad ng mga napanood na natin in the past. Iba ito. Sinisigurado ko sa inyo, ma-uplift ang pananampalataya ninyo. Ako lang ilang eksena pa lang napapanood ko, lumuluha na talaga ako. Parang nanaisin mo magpakabuting tao. Panoorin nyo, ha? Hindi ko na ano pinapanood ninyo. Bukod kasi sa meaningful ang mga eksena, magaling yung mga artista. Lalong-lalo na yung gumanap na Kristo, gumaganap na Jesus, na si Jonathan Romy, na marami nagsasabi, sa totoong buhay, talagang mabuting tao. Kaya nga, very meaningful, ang lakas ng dating nung sagutin niya, yung tinanong sa kanya sa isang interview. Ang tanong kasi sa kanya ay ganire, if you were to have a cup of coffee with Jesus, what is that one question you would ask? Sige nga tayo, kung makapagkakape tayo kasama ni Jesus, tapos sasabihin niya sa atin, Father Fidel, Eva, Luis, tanungin mo ko ng isa. Siyempre, hindi tayo mag-aaksaya ng tanong, ha? Yung pinakamahalagang tanong ang itatanong natin, di ba? So, isip-isip, anong itatanong ninyo? Ayan o. Nababasa ko yung mga iniisip ninyo.
Para bang yung dalawang tanong na pinakamahalaga sa inyo, pagsasamahan nyo na lang sa isa, Lord, nasaan po ba talaga si Kibuloy at si Alice Guo? Ang sinasabi, hindi na nga kayo nanonood ng The Chosen, milyon-milyon pa ang nasa isip ninyo. Ganyan tayo eh. Alam ninyo ang sagot ni Jonathan? Ganito, how did I do? Did I get it close? Ayan, naiyak ako. Very meaningful yung sagot niya. In fact, yung nag-i-interview sa kanya, naiyak. Pati na rin siya. Kasi hindi lang ito tungkol sa pag-arte niya na maganda talaga. Ito ay tungkol sa tanong na dapat ay araw-araw tinatanong natin sa Panginoon. Ang pinakamahalagang tanong, Lord, nagagaya ba kita sa buhay ko? Lord, nagiging mabuting tao ba ako? Sapagkat yun ang pinakamahalaga. Nagiging mabuting asawa ba ako? Nagiging mabuting kaibigan ba? Nagiging mabuting pari ba ako? Lalo na tayo na nagdarasal, nagsisimba, nagpapakabuti naman. Kasi baka malagay tayo sa alanganin. Katulad ng mga scribes and Pharisees sa gospel reading, na yung ginagawa nilang pagkakabuti, walang sense sa Diyos. Walang bilang sa Diyos. O hindi ba't ang sabi niya, unless your holiness surpasses the holiness of the Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Sayang lang, sapagkat ang kanilang pagpapakabuti ay pagbabalat kayo, pagiging ipokrito, pagkukunwari. So, paano ba natin matitiyak ng ating ginagawang pagpapakabuti ay totoo talaga at hindi pagkukunwari? May sasabihin sa atin ng 1 Peter 1:7 sapagkat ang sabi doon ay ganire, kung papaano ang ginto, sama na natin ng pilak, ay dinadarang sa apoy para maging dalisay, para makita kung tunay. Gayon din ang pananampalataya natin na mas mahalaga kesa sa ginto, dinadarang sa mga pagsubok upang makita kung tunay. In other words, mag-gauge natin kahit papaano sa tulong ng Panginoon kung authentic ba ang ating kabutihan, kung ito ba'y nagmumula sa ating mas malalim na relasyon sa Kanya, batay sa ating magiging reaksyon kapag tayo nagkaroon na ng problema. Kapag hindi ka nakapasa sa exam, kapag nalugi ang negosyo mo, kapag nagka-problema ka sa trabaho, nagka-problema ka sa anak mo, kapag nagkasakit na tayo ng malubha, o ang taong sa atin ay mahalaga, kapag namatayan na tayo. Yung iba sa inyo, parang ang iniisip, Father, hindi ako masusubukan ni Lord. Matatag ako. Tatag ka? Mawalan ka lang ng wifi sa bahay, nabubuisit ka na, wifi! Ba't disconnected ang wifi? Sino ang nagtanggal? Tama kayo sa globe. Nakita mo na. Alam po ninyo ang silversmith, kapag nagpapanday siya ng pilak, ang palatandaan na ang pilak ay dalisay, ay kapag nakita niya yung reflection niya dun sa pilak na kanyang pinapanday. Kaya makita niyo minsan, gumagano, di ba? Kailangan makita niyo yung reflection niya para malaman niya na ang pilak ay dalisay na. Kapag tayo ba'y dinadarang ng Diyos sa mga pagsubok, nakikita ba ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Nakikita ba ni Jesus ang kanyang sarili, ang kanyang reflection sa atin? Siya, to the extent na nakabayubay sa krus, hindi tumulad sa mga nauna ng pinako sa krus. Yung mga nauna ng pinako sa krus, yung iba pinapatay ng talaga, yung iba pinuputulan ng dila kasi mura ng mura, sumpa ng sumpa, naririndi na yung mga kawal, naririndi na yung mga nasa iba, patay na, napakaingay niyan. Si Jesus ba ganyan? Hindi. Hindi siya pinasama ng mga masamang nangyari sa Kanya. Kapag tayo ba'y nakararanas sa mga bagay na hindi maganda, yung reflection ba niya, ang sa atin ay kanyang nakikita o ang tumatapad sa kanya, ang nakikita niya ay ang palso nating pag-uugali at ang mahina o kawalan natin ng pananampalataya. Meron po tayong mga individuals na tinutulungan ang ating simbahan, ang ating parokya. So salamat sa inyo.
Isa na dito ay ang isang ginang na byuda, may mga anak, 2 maliit na anak, na nakita ko pa nung Pasko. Kasi pumunta dito at humingi ng tulong dito. Humingi ng tulong dito para talaga sa kalusugan nung ginang. Nakita ko pa yung 2 anak niya, kasi ngayon di ko na nakikita, kasi wala na. After Pasko, sumakit ang tiyan ng panganay niyang anak, hindi nagsabi sa kanya. Nagsabi sa kanya, wala na. Pumuntok na yung appendix. Namatay yung kanyang panganay. Wala pang 2 buwan, sinugod naman sa ospital ang kanyang bunsong anak. Na habang sinusugod niya sa ospital, sinasabi niya, bakit tayo mo sa akin sinabi na tetano pala, nangingitim na. Sabi ng kanyang anak, ma, dami mo ng problema. At yun ang mga huling salita sa kanya ng bunsong anak niya, patay. Akala ko nga, niloloko lang ako eh. Totoo. And then lumala yung sakit niya. Imagine na, byuda ito, walang pamilya, taga-probinsya. Dito sila nanirahan, squatter lang sila sa may Montalban, sa may papuntang bundok dyan. Bumababa lang dito para humingi ng tulong. Tapos, may sakit pa siya. Lumala yung sakit niya. Open heart bypass. Naka-recover naman. Ngayon, alam ninyo, dinadialysis naman. 3 times a week pa. Diba? Lahat na lang kinuha. Sabi ko, ba't di ka mag-share ng problema mo? Pero wag sa akin, may kilala ko, i-share mo. Joke lang. Kaya, nasabi ko talaga sa kanya, umahanga ako sa iyo, Belinda. Sa kabila ng lahat, hindi ka nawawala ng pag-asa. Kahit konti ba, hindi ka nagtampo sa Diyos. Sabi niya, minsan, naku-question ko siya, pero hindi ako nagtatampo, Father. Umiyak na, Father, napakabuti niya sa akin. Kahit dati pa. Kaya patuloy akong lalaban hanggat gusto niya. Kung gusto niya na akong kunin ngayon pa lang, okay na. Pero hanggat gusto niya akong mabuhay, lalaban ako kung yun ang gusto niya. Mabuti ang Diyos. Sa loob-loob ko, Belinda, gusto ko sanang takpin yung kanyang pisngi, ang kanyang mukha. Nahibang ka ba, di ba? Patay na yung asawa mo, namatay pa yung 2 anak mo, kinuha sa'yo, wala pang 2 buwan, tapos may sakit ka pa, kaka-opera mo lang. Hindi ka makapagtrabaho, wala ka dito kasama ang pamilya, halos na mamalimos ka na, tapos mabait ang Diyos talaga. Talaga lang ha? Pero talagang nakonsensya ako sa medyo naisip kong yun kasi kitang-kita ko talaga sa kanya habang umiyak siya. Totoo yung sinasabi niya, ang laman ng puso niya, pananampalataya talaga. At hindi yung mga pangit na nangyari sa buhay niya. Brothers and sisters, our sufferings will reveal what is in our hearts. Ang ating mga paghihirap, ipapakita niyan sa atin kung ano nasa puso natin. Kung meron akong dalang tasa na puno ng kape at binunggo mo ko, liligwak yung kape. Pero bakit may lumigwak na kape? Dahil binunggo mo ko? Hindi! Hindi kita sisisihin kung bakit may lumigwak na kape sapagkat ang laman ng tasa ko ay puno ng kape. Kung gatas ba ang laman yan, may liligwak bang kape dyan? Hindi, gatas. So hindi kita dapat sisisihin, bakit may lumigwak na kape? Sapagkat ang laman ng tasa ko ay kape. Gayon din naman, wala tayong magagawa. Ang mga pagsubok sa buhay, talagang nandyan yan. Bubungguin tayo ng mga pagsubok sa buhay. Kahit anong buti natin, kahit anong dasal natin, habang nabubuhay tayo, talagang may bubunggo sa ating problema. Huwag mong sisihin ang problema. Lalo na huwag mong sisihin ng Diyos. Kung bakit dahil sa problema mo, nainis ka, nabuwisit ka, nakapagmura ka, nakagawa ka ng masama, humina ang iyong pananampalataya. Isihin mo sarili mo sapagkat pinaligwak lang ng problema ang bumunggo sa'yo ang tunay na laman ng puso. Kaya, pakaingatan natin kung ano ang pananatilihin natin sa puso natin. Ang sabi ni St. Paul sa Ephesians 4:26-27, if you're angry, let it be without sin. The sun must not go down on your anger, on your wrath. Do not give the devil a foothold, a chance to work on you. Ito siguro yung sinasabi natin sa mga mag-asawa, kung mag-aaway kayo, natural yan. Nothing is wrong with that. Basta, wag lulubog ang araw, wag kayong matutulog nang hindi pinag-uusapan yan. Applying this to each and every one of us, normal na may makaaway, magalit tayo, mainis tayo, mabuwisit tayo. Normal na mayroong masamang pag-iisip, minsan temptation niya. Normal na magnasa.
Pero ang mahalaga, alisin mo agad yan. Erase mo agad yan. Huwag mong pagtatagalin sa puso mo yan. Sapagkat kapag pinagtagal mo sa puso mo yan, parang squatter ang demonyo. Kapag nagtagal siya, hindi mo na siya maalis. Matagal na, mahirapan ka ng alisin. At yun ang magbibigay ng foothold sa kanya, sa puso mo. At namang magsisimula ng maraming pangit niyang gagawin sa pamamagitan mo. At yun ay magsisimula sang-ayon sa Ebanghelyo sa puso mo. Kung saan binigyan mo ng foothold ang demonyo. Kailan ba tumawag sa akin yung kaibigan ko pang matalik ito na si Father Mike Antonio? Konti pa lang yung salitang nasasabi niya sa akin, binara ko na siya sa magandang paraan. Sabi ko, Padre, ama na, kung yan ay tungkol sa paring naninira sa akin, okay na ako. Huwag natin pag-usapan, tol. Ayoko magtanim ng galit sa kanya. Okay na ako. Ayoko nang isipin yan. Totoo, honestly, pag nakikita ko yung pare, okay lang. Mamano pa ako. Hindi nang ginawa niya sa akin. Wala tayong magagawa sa mga nangyayari sa labas natin. Pero may magagawa tayo. Ano ba ang ino-nurture natin? Ano bang ino-nourish natin? Ano bang aalagaan natin sa puso natin? Huwag kang magtatanim ng galit, ng inggit, ng inanakit, ng selos, ng mga pangit na karanasan. Huwag kang magtatanim ng mga pangit na kaisipan sa iyong kalooban. Kasi pag nagtanim ka, ano ang nag-expect mo? Siyempre, magkakaugat yan, tutubo yan. Mawawala ng kwenta ang ating kabutihan sapagkat ang pinanggagalingan ay pusong balot ng kasamaan. Kala mo okay ka, dasal ka, simba ka, gumagawa ka pa ng mabuti. It's just a matter of time. Pag binundol ka, binunggo ka ng matinding problema sa iyong buhay, lalabas ang totoo mong kulay. Gagalit ka. Magwa-wild ka. Mawawalan ka ng pag-asa. Mawawalan ka ng pananampalataya. Kaya, pakiramdaman natin kung ano yung nagiging reaction natin whenever there is suffering. Pinapakita niyan kung ano ang laman ng puso natin. Kung minsan nga, actually, madalas Madalas may nagsasabi sa akin kapag nangumpisal, Father, nawalan ako ng tiwala sa Diyos. Kasi ang dami kong problema. Alam po ninyo, hindi ko talaga masabi ng tahasan. Kasi bigat na bigat yung kausap ko eh. Pero sa totoo lang, hindi kaya yung sinasabi natin, nawalan ako ng pananampalataya dahil sa problema ko. Binunggo ka lang ng problema. Nawalan ako ng pananampalataya dahil sa problema ko. Sinisisi mo ang Diyos. Binunggo ka lang ng problema. Nawalan ka ng pananampalataya. Ang tanong, meron ka ba talagang pananampalataya? Kasi kung meron kang pananampalataya, bungguin ka man ng kahit anong matinding problema, lilitaw ang pananampalataya. Kasi yan ang nandiyan sa puso mo. Alam mong mahal mo ang Diyos. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Look at Job. Kinuha ang lahat sa kanya. Sinubok siya. Ang sumubok sa kanya, demonyo pa. Anong sabi ni Job? The Lord has given. The Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Be like Job. Ngayon, kung sa kabila ng matinding problema, you're still holding on, kaya ka narito, hindi mo alam ang gagawin mo. Bukas, magtatrabaho ka na naman. Bukas, matatambad na naman sa iyo yung mga obligasyon mo, yung utang mo, yung pagiging breadwinner mo. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Pero nandito ka, nagpupuri, nagpapasalamat, nagsisimba. Ang tindi ng sakit mo, ang tindi ng sakit ng mahal mo sa buhay. Pero nandito ka. That's faith. That's faith. Meron kang pananampalataya. Kung sa kabila ng lahat ng yan, hindi ka gumagawa ng masama, tumatawag ka pa rin sa Diyos, mabuting tao pa rin ang nakikita sa iyo. That's faith. Ang ibig sabihin nun, authentic ang faith mo. Tuloy-tuloy mo, Father, nagdududa pa rin ako. Father, parang nawawala. Kala mo lang yon. Nakaya mo eh. Tuloy-tuloy mo lang. Hindi dinistract ka lang ng demonyo. Maniwala ka sa tunay na laman ng puso mo, hindi sa kung ano ang sinasabi ng demonyo mula sa labas sa iyo. Tandaan mo na ang Diyos lamang ang nakakakita ng laman ng puso natin.
hindi ang demonyo. Kung nakita ng demonyo ang laman ng puso ni Job, hindi niya susubukin si Job kasi alam niyang mapapahiya siya. Kung nakita ng demonyo, ang tindi ng pananampalataya nito. Kaya lang hindi nakita ng demonyo kasi hindi pwedeng makita ng demonyo ang laman ng puso natin. Ang Diyos lamang ang nakakakita ng laman ng puso natin. Kaya it's very safe to say, bago dumating yung problema mo ngayon, na napaglalabanan mo, na kahit malaki ang problema mo, nananatili kang mabuting tao, bago dumating yung problema ngayon, kung bakit inalaw ng Diyos yun, nakita na niya, kaya mo. Kaya mo. Sapagkat nandiyan siya sa puso mo. So guard our hearts. Guard our hearts. Imposible na less than 10, less than 100, less than 1,000, even less than 1 million. Imposible na less than 1 million yung mga mabubuting karanasan mo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. It's just that, mas tinatandaan natin yung pangit na nangyari sa buhay natin. It's just that mas tinatandaan natin yung mga kamalasang nangyari sa buhay. Huwag ka noon, piliin mo yung tatandaan mo. Ang tandaan mong lagi, mahal ako ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Kahit anong sabihin sa akin ng diablo, yun ang panghahawakan ko. And that it will help you through. Sinasabi ko sa iyo, kakayanin mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, hawak ko po ang tapat ng puso ko. Alam ko sa puso ko may nakaregister na galit, tinanakit, inggit. Sa puso ko may takot, may pag-aalala. Kung kaya ko lang pong alisin, aalisin ko ito ngayon sapagkat alam kong ito ang nagpapahirap sa akin, Panginoon. Tulungan mo ako, sinusurrender ko mula ngayon sa iyo ang puso ko. At mula ngayon, maniniwala ako na kung minamahal kita, mas hamak ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ko lang inaalala ang mga kaputihan mo sa akin, pero hindi ako sasampalataya, hindi ako patuloy na magsisimba kung alam kong nasubukan na kita. Hindi kita nasubukan. Kaya, sasampalataya ako ng lubusan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Magdasal tayo, magsimba tayo, dahil mahal tayo ng Diyos. Hallelujah! Magpuri tayo, magpasalamat tayo, sapagkat hindi magbabago ang Diyos. Kung minahal niya tayo nung wala tayong problema, walang dahilan upang ngayon tayo ay kanyang pabayaan. Ngayon pa na meron kang matinding pinagdaraanan, come on, mayroong magandang mangyayari
sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung lalapit at kakapit ka kay Jesus, guard your heart. Protektahan mo ang puso mo sa bulong ng Diablo, sa sigaw ng Diablo. Kaya malakas yung temptasyon na gumive up ka. Kaya malakas yung temptasyon na magalit ka sa Panginoon. Sinisigawan ka ng Diablo kasi alam mo na hindi yan ang laman ng puso mo. Alam mong mahal ka ng Diyos at hindi magbabago yun. Paglaban mo yung pananampalataya mo yun. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the God Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Let us call upon our Father to cleanse our hearts and minds so that we may render him sincere worship and be filled with his consolation and praise. With humble hearts we pray. Hear us, O loving Father. Hear us, O loving Father. For Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, our priests and deacons, may their way of life be consistent to the sacraments they celebrate. We pray. Hear us, O loving Father. For the leaders of our nation, may they initiate programs that care for and preserve our common home. We pray. Hear us, O loving Father. For those who find their life burdensome, may they unite their sufferings and pains with Jesus and be comforted by their families and communities. We pray. Hear us, O loving Father. For all of us gathered, may we truly offer our whole mind and heart to the Lord as part of our true worship. We pray. Hear us, O loving Father. For our beloved dead, may the Lord show them great care and raise them up to eternal life. We pray. Hear us, O loving Father. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. For the intention of all our donors, benefactors, for the thanksgiving of Enif Rosco, Ray Alan Rosco, Julie Fernando, Cassie de la Cruz. For the healing of the sick, including Alona, Saruti, Juliet, Sabine, Espiritu. We pray to the Lord. Hear us, O loving Father. Father, may we worship you with our whole hearts. Hear the pleas of your faithful people as we promise that the graces we shall receive will always be offered for your greater glory. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Panginoon,
sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay at tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan sa amin, maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Purihin ka, awa ng Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig, ay ang iyong parangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan sa amin, maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamat.
bansa sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Purihin karawan ng Diyos sa rurok ng kalangitan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong ngalak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na aming gawang iyong pinagpala. Sumasama ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan sa amin. Maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak, ng iyong anak. Katawan at dugo ng hayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na lahat. Patigin ang dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa aming iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay magkapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa iyong gambala. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na lahat. Patigin ang dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa aming iyong sambayanan.
kadakilaan sa tinapay at alak na lang. Patiging ang dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa aming iyong sambayanan. Ako'y karapat-dapat umarap sa dambana. Naririto kami upang pag-ibig namin Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidalagdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami pa rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasi sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Sa amin ng choice, Anita Juan, Zeni Amang, Loleng, Nene, Benjamin, Nelly, Tionggaso, Maria So, Jose So, Eralito So, Elsie, Carmela Jacinto. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, isa no siyang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Dasal din natin ang kaluluwa ni Paulina. Tumawag tayo bilang isang pamilya sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi niyo po noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos, managalis ang mga
sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Yakap mo ang kahinaan kong taglay, inulot mong limutin ko.
sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganap. Panginoon, iyakap mo ang kainan kong taglay. Pinulot mong limutin ko, dilim ng lagdaan. Hinggil bawat dalangin, turuan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Bigin ka sa kapwa ko, dalangin ang puso. Ligayang tunay makakamtan kung salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y aming sasambihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat at sa iyo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagalingang o kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat sa palagi niyo pong pagtulong sa mga nagpapadala pa rin ng tulong through our GCash na pang-account. Salamat sa pagtangkilik sa souvenir shop. Salamat sa mga nag-aali ang alkansya. Salamat sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Salamat din sa pagtangkilik sa mga produkto ng Sri Nelson na Crown. Ngayon po ay may bagong product, yung sweatshirt at saka yung jersey, riding jersey na magandang pangginaw. Yung isa naman magandang pang-ride, magandang pang-bike at pang-motor. Sana makabili po tayo, lalo pat yung mga products na ito ay nagpo-promote ng pananampalataya natin kay Kristo. Salamat po. Ang lahat ng mga naibibigay po ninyong tulong at pagsuporta ang nagiging dahilan para makapag-maintain tayo ng simbahang ganito at para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet. Nagbibigay tayo ng mga libreng images at gayon din para sa pagtulong natin sa mga individuals, lalo na sa mga simbahan sa ibang mga parokya. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels. Marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you. Salamat po.